Kamakailan ko lang nalaman na nakulong noon si tatay noong binata pa siya. Nalasing kasi siya isang beses at bigla na lang nagkwento. Para siyang batang nagmamakaawa na wag daw kaming uuwi sa probinsya niya kung mahina na siya. Ayaw niya. Natatakot daw siya. Hindi ko nga tuloy alam kung katulad ni tatay matatakot na rin akong umuwi doon. Kasi ito, uuwi kami doon ngayong bakasyon. Ito kasi yung kwento. Dahil sa hirap ng buhay, madalas magutom sila tatay. Pero dahil probinsya naman, madalas nakakadiskarte sila ng makakain sa malinis na paraan. Hanggang sa maubos ang diskarte at napaisip na sila ng masama. Merong bahay sa barangay nila tatay noon na may malawak na bakuran na napapalibutan ng mataas na pader. Sa taas ng pader, hindi kita yung yero ng bahay. Yung bahay naman malaki kung ikukumpara sa mga karaniwang bahay sa barangay. Fully furnished na rin. May kisame kahit sa labas. May pintura. At eto pa, salamin ng mga bintana. May isip mo talagang nakaluluwag-luwag sa buhay ang may-ari. Matandang mag-asawa ang naninirahan lang doon. Caretaker sila ng talagang may-ari na nag-migrate na di umano sa ibang bansa. Hindi nila alam kung anong laman ng bahay. Wala silang pake kung anong appliance ang nandoon o kung may pera ang mag-asawa o kahit alahas man dyan. Ang tanging nakaplanong nanakawin lang nila tatay ay mga pagkain. Kasi yun lang naman ang kailangan nila. Nakikita rin kasi nila ang mag-asawa na namamalengke isang beses sa isang linggo. Kaya alam nilang maraming stock na pagkain ng mga ito. Nang nakapagplano na, inantay na nilang maghating gabi at isa-isa na silang umakyat sa pader. Alam na rin nila kung saang parte ng bahay papasok dahil ilang gabi rin silang nagmasid. Dahil si tatay ang pinakapayat sa grupo nila, siya ang naatasang lulusot sa tatanggaling exhaust fan sa may kusina para buksan ang pinto sa may kusina. Maayos naman yun na nagawa ni tatay. Pero dahil kabado siya, lumabas siya agad ng bahay nang mapapasok niya ang mga kaibigan. Nagbulsa lang siya ng ilang dilata at kumuha ng mga prutas. Punong-puno nga ng pagkain ng buong kusina. Maayos pa ngang nakalatag yung iba sa may mahabang lamesa. Tapos si tatay naisipang umuwi muna para mas-safety na yung ilang dilata at yung iplinastik niyang mga prutas. Tuwang-tuwa daw siya na nagpaalam sa mga kaibigan niya. Excited kasi siya sa mga prutas kasi naalala niya agad sila uncle, mga nakababata niyang kapatid. Tapos, pagbalik niya, nagtaka siya kasi ang tahimik niya. Pagpasok niya rin ng kusina, nag-on ang ilaw. Wala ang mga kaibigan niya. Pero sa gitna ng kusina, may nakaupong 2 tao. Isang babae at lalaki na medyo bata pa. Hindi natakot si tatay dahil nahuli na sila. Alam niya na na nahuli na sila. Pero natakot siya kasi madungis yung 2. Dugo. May dugo sa bibig, sa pisngi, sa damit, sa kamay. Akala ko pagkain lang ang kukuhanin ninyo. Ayan nga hinanda na namin sa inyo, kukunin nyo na lang. Bakit biglang nagbago? Tanong ng babae kay tatay. Hindi makasagot si tatay kasi hindi pa niya alam nun anong ibig sabihin ng babae hanggang sa magsalita yung lalaki na matamang nakatingin sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, Idangi, umuwi ito. Siya yung sinasabi ko sa'yo kanina pa. Sabi nung lalaki. Siya ba? Anong gagawin natin sa kanya? Tanong nung babae na dahan-dahan nang lumalapit kay tatay. Bigla lamang lumuhod si tatay at nagmakaawa. Nawala sa isip niya yung mga kaibigan niyang nawawala. Ilang ulit niyang sinabi na ibabalik niya yung mga nauwi niya. Napaos na siya pero hindi pa rin umiimik yung 2. Hanggang sa sabay na nawala yung 2. Mga ilang minuto bumalik at malinis na sila. Iba na rin ang suot na damit.
Hindi na kailangan na ibalik mo yung mga inuwi mo. Sabi ko nga, para sa inyo naman talaga yung mga yun. Lahat ng to. Ang ayaw lang namin, yung 4 mong kaibigan naging ganid. Ang usapan ninyo, di ba, pagkain lang. Aba, hindi na kontento bigla. Ang gusto na, lolooban na yung buong bahay. Hahampasin daw kami at igagapos. Kung manlalaban tong si Goryo, pasensyahan na lang daw. Gawain ba ng mabuting mga bata yun? Mahabang sabi ng babae. Doon na unti-unting nag-sink in kay tatay na ang kaharap niya ay yung mag-asawang si Idang at Goryo. Ang hindi palang maintindihan ni tatay nun, bakit bumata ang mag-asawa? Pero hindi rin naman nagtagal ay may nabuong ideya sa isip niya. At yun ang naging dahilan kung bakit nagpilit siyang sumuko sa mga pulis. Napagtanto kasi niyang hindi ordinaryong tao ang mag-asawa. Napagtagni-tagni na rin niya ang maaaring nangyari sa 4 na kaibigan niya. Yung dugo sa 2 at pagka-missing in action ng 4 na kaibigan. Kaya kahit umaayaw yung si Goryo, ipinilit niyang isuko ang sarili sa mga pulis. Ang kapalit nun ay hindi siya sasaktan at ang buong pamilya niya. Pagdudusaan ko po, basta walag lang pong masasaktan ng mga kapatid ko, parang awa niyo na. Pagkasabi niya nun, nanakbo na siya palabas ng bahay. Maliwanag na nun at hindi siya hinabol ng mag-asawa. Pagdating sa police station, gumawa na siya ng kwento. Kwentong may halong katotohanan at kasinungalingan. Inamin niyang nagnakaw sila sa mag-asawa, pero siya pagkain lang talaga ang pakay, habang ang mga kaibigan niya pinagparti-partihan ng mga alahas na nakuha sa mag-asawa at nagdesisyon na umalis na sa barangay nila. Nakonsensya di umano siya kaya isinuko niya ang sarili. Nang makita niya ulit ang mag-asawa, sa kilalang anyunan nila, matanda at kulubot na. Pero katulad sa bahay nila, ayaw nilang makulong si tatay. Yung hepe lang ang nagsabi sa kanila na makabubuti na maranasan ni tatay ang makulong para hindi na umulit. Kaya nakulong si tatay ng 1 buwan. Pero parang binigyan lang siya ng leksyon. Sa loob ng 1 buwan, yung mag-asawa ang nagpakain kila uncle. Ayon pa kay tatay na natatawa, pare-pareho silang nanaba sa mga panahong yon. Siya, nanaba din kasi kumpleto ang kain niya sa loob ng kulungan. Yung hepe pa lagi siyang pinagmemerienda. Hindi rin siya matatawag na preso talaga. Kasi siya pa ang pinamamelengke ng iluluto sa presinto, tagabili ng yosi. Minsan pa nga, siya yung pinaghahatid ng hepe sa kambal na anak nito sa kinder, gamit ang tri-bike. Nang makalabas din si tatay, isa yun sa mga naging sideline niya. Yung maghahatid sundo sa kambal na anak ng hepe sa eskwela. Naging maluwag na ang buhay nila sa araw-araw. Lalo at may free grocery sila galing kila Idang at Goryo. 1 beses sa 1 linggo. Kaso si tatay nagsikap talaga Nang makapagtrabaho siya dito sa Laguna at maging bisor, kinuha na niya lahat sila uncle. Inilayo niya sa lugar nila. Ika niya sa akin, natatakot kasi siya. Wala siyang tiwala sa mag-asawa. Hindi na kasi nahanap pa ang 4 na kaibigan niya. Para sa kanya, kinain sila ng mag-asawa. Kung hindi siya umuwi saglit ng gabing yun, para sa kanya, baka nakain na rin siya. Kahit para mukhang mabait yung dalawa, wala talaga siyang tiwala. Kasi naniniwala siyang hindi tao ang mag-asawang Idang at Goryo.